Pakiramdam ko hindi pa ako nakakaahon pero lumulubog na ako agad. Ano ba yung dapat kong gawin sa nanay ko at sa pamilya niya na pinagtutulungan ako? 6 years old ako hiwalay na yung mga magulang ko. Yung tatay ko nagtatrabaho sa ibang bansa para masustentuhan kami. Habang yung nanay ko naman kasama namin sa isang bubong yung ka-live-in partner niya. Na hindi yun alam ng tatay ko kahit nahiwalay na sila. Yung sustento na pinapadala ng tatay ko na sanay para dapat sa amin ay kasama doon ng ka-live-in ng nanay ko. Na pati ang kapatid ko sa labas ay kasama rin sa sustento. Since hindi naman kasi yun alam ng tatay ko. Hindi namin magawang magsumbong ng kuya ko sa tatay namin dahil lagi kaming pinagbabantaan ng nanay ko. Napapatayin daw niya kami kapag nagsumbong kami. Nung high school ako, naranasan kong mahipuan ng ka-live-in ng nanay ko. Dahil nga double deck yung higaan namin at sa baba namin sila natutulog. Naranasan kong biglang may gumagapang na kamay simula paahan ko hanggang puwetan ko. Nung una binabaliwala ko dahil takot ako at hindi ko alam ang gagawin. Pero nung nakausap ko yung mga kaibigan ko sa school, sinabihan nila ako na kapag naulit ay maging matapang ako. Hulihin ko raw kung sino yung gumagawa nun sa akin. Hanggang sa naulit nga yun at saktong kakatulog lang namin ng kuya ko. Madaling araw na yun nang biglang akong nakaramdam na may gumagapang na kamay at mabilis kong kinuha ang cellphone ko at pinailaw ko para makita ko kung sino. At nahuli ko nga na yung stepfather ko yung gumagawa nun. Na nabigla din siya kasi nahuli ko siya. Ilang araw akong tulala nun dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa nanay ko dahil alam kong hindi niya ako papaniwalaan. After ilang days ay nahalata ng nanay ko na palagi akong wala sa mood at ilap ako sa kanila. Kaya tinanong ako kung may problema ba ako at doon ako nagsabi. Ang sabi niya sa akin siya yung bahala. Pero nagulat ako kinabukasan nang nilapitan ako ng nanay ko at sinabing gumagawa lang daw ako ng kwento para maghiwalay sila ng stepfather ko. Pinagbantaan niya rin ako na huwag ipalam sa kahit na kanino sa pamilya niya, lalong-lalo na sa tatay ko. Kakagustuhan kong umalis sa poder ng nanay ko dahil sa sama ng loob ko sa kanya. Kinausap ko yung tiyahin ko para doon na ako tumuloy sa kanya. Tinanong ako ng tita ko kung bakit ako aalis sa nanay ko at sinabi ko ang dahilan. Agarang sumugod ang tita ko sa nanay ko at inaway ang nanay ko dahil nga mas pinili ng nanay ko na kampihan ng partner niya kaysa paniwalaan ako na anak niya. Ilang taon akong tumira sa tita ko at nalaman din ng tatay ko na may pamilya na yung nanay ko. Kaya sa amin na ng kuya ko dumidiretso yung sustento ng tatay namin. Ngayon nga ay nakagraduate na ako ng college. Pero bago ako gumraduate ay nagparamdam yung nanay ko na nagtatanong kung kailan yung graduation ko para daw makapaghanda siya. Hindi ko masabi ang desisyon ko na hindi siya a-attend ng graduation ko. Dahil ang a-attend ng graduation ko ay ang papa ko at ang partner niya. Dahil sila nagsumikap na makapagtapos ako sa pag-aaral. Dahil nga sa hindi biro ang kurso ng accountancy at nasa kilalang private school ako. At bilang reward sa paghihirap nila, gusto ko na sila ng papa ko at yung stepmom ko yung a-attend. Ilang weeks na lang bago ako gumraduate ay kinausap ko na agad yung mama ko na yun ang desisyon ko pero hindi siya pumayag. Kung ano-anong masasakit na salita yung natanggap ko sa kanya. Sabi niya, wala kang utang na loob. Ako yung nagpalaki sa'yo tapos yung kabet ang isasama mo. Any piso nga habang nag-aaral ako ay wala akong natanggap sa kanya. Ultimo pang tuition ko, inuutang ko pa sa kanya na may kasama pang 20% na tubo. Ako na sarili niyang anak. At buong pamilya niya ay galit na galit sa akin at pinagtutulungan ako. Pinopost pa ako sa Facebook dahil sa wala daw kong utang na loob at bastos daw ako. Ngayon nga ay magsisimula na akong magtrabaho. Pero nagchat-chat na naman yung nanay ko. Pati na rin yung mga kamag-anak niya nang sabi maawa daw ako sa nanay ko at suportahan ko raw. Sinagot ko sila na yung kapatid kong bunso na anak ng nanay ko sa partner niya ang kaya ko lang suportahan para makapag-aral ng maayos. Pero hindi sila pumayag at gusto ay pati yung nanay ko bigyan ko ng suporta. Pakiramdam ko ngayon ay hindi pa ako nakakaahon pero lumulubog na agad ako. Gusto ko sanang humingi ng advice, Mami Len, kung ano ba yung dapat kong gawin sa nanay ko at sa pamilya niya na pinagtutulungan ako. Letter sender, Trisha ng Cubao, Quezon City. Cut ties, Trisha. Then build something for yourself. Huwag kang papa-apekto sa mga taong walang ambag sa buhay mo. Block mo silang lahat sa social media. Lalo na yung nanay mo na inuna yung panlalalaki. Inuna pa yung tawag ng laman kaysa sa anak na dapat protektahan. Ina mong lupet maka-death threat. Tuition mo tinutubuan niya pa ng 20%. Hakot award ang ina mo. Walang ganyang ina na mumukod tangi siya. In the first place naman walang kwenta kaya hindi na dapat yan pinag-iisipan. Masarap tumulong at magbigay ng suporta sa magulang kung deserving naman talaga. But if kagaya ng ina mo, no way. Asan daw ba kamo yung lalaki niya, dun siya magpasuporta. And reminder lang po, children has no obligations to their parent. But we all know how to repay gratitude to them as a parent. There's always a payback time for all the good deeds. And take note, kinukusa yun. Kung nagpakananay siya, hindi na kailangang ilimos yun. And to make it clear, it's not an obligation. Ang tawag doon ay love, respect, and compassion. Ang tanong, nagpakananay ba siya? Kung hindi naman,
kailangan wag siyang umaapela. Kaya hindi ako naniniwala sa kasabihan, hindi kayang tiisin ng magulang ang anak. Kasi may mga magulang din talagang balasubas.